Magandang araw, magandang gabi, magandang tanghali dyan sa Siargao Island. Latest balita natin dyan sa Siargao Island sa pinatay na tao ng pulis na baril, yung nakaraang ng vlog natin. Ngayon, hindi po tayo titigil hanggat hindi makuha ng biktima ang hustisya, lalo na ng pamilya na naghinagpis doon sa paghanap kumbaga ng katarungan, di ba? Kaya yung balita, yung nalibing na yung tao doon sa Siargao, yung namatay, tapos huli na nga yung autopsy dahil nalibing ng city, tapos hinukay uli, kumbaga nilabas uli dahil inautopsy. Kaya hinukay uli doon sa para makikita kumbaga yung sorry kung may testing sila na tiningnan doon. Pero wala na tayong concern doon kasi pinasa na yung problema na yon doon sa gobyerno. Pinasa na kumbaga doon sa mga otoridad. So yung pamilya kumbaga inasa na yung doon. Pero naghahanap sila ng hustisya. Ang tagalogin natin ito kasi sa vlog natin na to, sa pagbigay natin ng bawat detalye nito, may naghanap kumbaga ng parehas kumbaga na maintindihan ng karamihan. Dahil hindi lang naman kasi nangyayari ito sa isang lugar, kundi sa buong lugar diyan sa Pilipinas pwedeng mangyayari. Kaya pasensya na sa mga Bisaya na anuhin na lang ninyo, kaya tagalogin natin ito. Siyempre, malasakit tayo dito, pero hindi ako inutusan ng pamilya dyan sa mga pulis. Ilinawin lang, hindi ako inutusan ng pamilya, kundi kusang buong puso ko ito na sinusuri dahil nakita ko kumbaga ang dihado dito at saka yung pang-abuso ng mga tao na may kakayahan doon sa batas, doon kumbaga sa pwesto na ginagamit nila para maging advantage doon sa pang-abuso ng ordinaryong mga tao tulad natin. Kaya hindi tayo titigil. Kasi hindi na ngayon si Rapi Tulfo ang sasagot sa problema na yan. Kasi hindi na pwedeng makausap yun ng kasi nabili na ang prinsipyo nun, nagbago na. Kasi tatakbo ng politiko yun. Kaya maingat na bawat hakbang ng salita nun. Kaya tayo na lang magkakasama. Ito lang yung hinahanap natin, yung katarungan at saka yung hustisya. Dahil sinabi ng pamilya doon sa NBI na nagpunta doon o kaya yung mga otoridad na kailangan namin ng hustisya. Ngayon, sinabi rin sa kanila na ma'am, ginagawa na mo namin ang abot sa makakaya namin ng pinakamadaling sistema, pero may proseso, may procedure. Ngayon, balik tayo dito sa normal na kailangan natin sumusunod dahil may proseso Kasi kung hindi tayo susunod sa proseso, magiging rebelde tayo kumbaga doon sa batas ng gobyerno, sa rules na pinapatupad, di ba? Pero ito lang yung hinahanap natin. Kasi hanapin man natin, pumasok na tayo ng problema, maligo na tayo. Kaya wag niyong hanapin dito na yung ibang kapamilya, yung pamilya nila, yon ang nag-utos sa akin. Ako yung kalabanin nyo, ako yung hanapin nyo. Itong nagsasalita sa iyo ngayon, sir, ito yung nagsasalita. Kaya talasan mo yung mata mo kasi hindi ito kukurap kahit anong baril ang hawak mo. Kahit may hawak ka pang granada, hindi ako matatakot sa iyo. Di ba? Kasi hinahanap ko dito yung katarungan, yung tamang hustisya para sa pamilya. Kasi ayaw ko na yung mga anak malungkot, hindi makukuha yung Ito ngayon, yung pulis na nakamatay, na si Jonathan huli-huli, di ba? Hinanap natin ang hustisya kasi bakit dyan mga sir, mga otoridad dyan sa General Luna, Siargao Island, dyan sa police station ng General Luna, Siargao Island, Surigao del Norte. Kung sinong dyan, kung sinong politiko, kung sino ba ang in charge dito. Hinahanap lang natin ang hustisya. Bakit ito, si huli-huli, hindi natin nakulong? Bakit hindi natin nakuha ang hustisya? Bakit may proseso? Alam natin na may proseso. Pero tama ba ito na habang mayroong kaso, mayroong inasikaso, kailangan lang ba to ilipat ng pwesto? Kailangan lang ba to ilipat doon sa ibang lugar
na para doon magpalamig ng problemang kanyang ginawa, ng krimen na kanyang ginagawa doon sa lugar na pinanggalingan na yan? Kailangan ba mailipat ng pisto para magiging kalmado ba ang nangyayari? Hindi siguro maganda yung ginagawa kasi alam natin na may proseso, pero ang dapat kasi nito, pinatigil natin sa trabaho kasi may problema eh. Tapos dapat pananagutan niya yung problema niya dahil nagawa niya yun eh. Sa totoo lang, sumusunod tayo sa proseso. Pero yung pulis na pumatay dito sa tao, sabi pa nga kumbaga ng opisyar nila dyan, yung hippie o sino ba yon, na kahit gaano pa kanotoryos yung tao na hinuhuli mo, di ba? Hindi mo dapat papatayin, hindi mo dapat babarilin. Kasi nga, may proseso. Balik tayo dito sa proseso. Hindi mo dapat ilagay sa batas yung sa palad mo yung batas na gusto mo dahil may proseso, di ba? Ando na yung katarungan na may baril, pero may proseso pa rin kasi dapat umatras ka dahil ikaw yung profesional, ikaw yung nag-aral, kurso mo yan, ikaw yung nag-isip dahil ikaw yung may control, ikaw yung may utak. Dapat nag-atras ka, bumalik ka, nakasama yung grupo, may dala kayong mga mahaba. Sa pamamagitan ng pasukuin ninyo, pamamagitan ng demokrasyang pag-uusap, nasisigawan ninyo na sumuko ka sa maayos na pagkasuko, hindi sa pamamagitan ng galawang hindi maganda. Kasi mamamatay ka. Dahil kami nakapreparado, mamamatay ka talaga. Diba? Mismo ang pamilya nun magpapasuko, pati mga anak. Ang problema, hindi ka sumusunod sa proseso. Anong nangyari? Binaril mo, di ba? Nung binaril mo, patay. Anong nangyayari dito? Di ba? Hindi nangyayari yung proseso kasi lumabag ka sa proseso. So nung napatay mo siya, sinunod natin ang proseso bago makuha yung hustisya. Kasi nga hindi ka nakulong eh. Hindi ka natanggal sa trabaho dahil nga may proseso pa rin, di ba? Kasi kung antayin yung proseso, malamig na. Baka yung nag-file ng reklamo wala nang gana kasi malamig na dahil may proseso. Yun sana ang ginawa mo, yung proseso. Ibalik natin dito sa'yo. Huwag tayo sa proseso. Kasi hindi makakamit ang hustisya kapag sa proseso tayo magantay. Ngayon, dahil nilipat ninyo dyan, sir, kung sino naka-in-charge dito, nilipat ninyo para palamigin. Hindi kami papayag. Dahil susundan namin yan doon kung saan mapupunta yon. Doon mismo sa lugar na pupuntahan, pailan nyo ako ng kaso. Mga litsi kayo, mga animal kayo, kung sinong gusto magpail ng kaso, ako sasagot sa inyo para maitutuwid kayong mga luko-luko kayo, mga satanas kayo. Doon sa lugar na pinupuntahan niya, sabihin ko doon sa pulis, sabihin ko doon sa mga tao na kung saan siya nagserbisyo. Kasi anong pakay doon? Ba't nyo dinala doon? Di ba? Magserbisyo sa bayan. Sabihin ko, yung pulis na yan, galing yan sa General Luna. Isang magnanakaw yan dahil unang-una, ang pagkakuha niya doon sa tao, kinuha yung pira. Nasaan yung pira? Ito muna yung tanong, di ba? Saan yung tanong yung pira? Bakit yung pira, hindi, nung nahuli ninyo yung pira, sabihin natin, kasi transparent, sabihin nyo, hulihin nyo yung tao, yung pira hindi ibabalik kasi binta sa Siabo. Di ba? Okay, papayag tayo, walang problema yan. Pero suspect lang yan. Walang katotohanan yan eh. Kasi suspect lang yan ayon sa katarungan mo para mapapasama yung tao. Paano kung hindi sa Siabo yan, di ba? Sabihin mo lang kasi dahil para lalabas yung katarungan mo na dapat yung pira, dapat yung ano talaga na yon maging hulihin yon. Hinuli mo yung pira, ilagay natin sa Siabo. Pero dapat yung pira na yon, kung sa Siabo yan, sinurinder ninyo doon sa gobyerno. Sinurinder nyo sa presinto kung sinong dapat pagbigyan sa pira. Yung pira na yon, nung nakuha ninyo, nilagay ninyo sa bulsa ninyo. Tapos mayroong nagsabi na pinaghati-hati ninyo yung pira. Mga worth of 200,000 yung pira. Di ba? Bakit sabihin ninyo na naghuli kayo ng legal? Yung pira, hindi ninyo binigay doon sa sabihin legal, dapat sinurinder. Kasi legal na pagkahuli. Ang lumalabas dito, illegal. Unang-una, sir, Holy Jonathan, mga kapulisan, banggitin ko yung kasunod nito. Kaya, unang-una, sa pagkuha pa lang ng sa pagpasok pa lang alanganin ka na. Sa pagkuha ng pira,
interest na yan. Lumalabas dito, hold up na. Di ba? Pangatlo, maliban sa hold up dito, hindi mo sinuko doon sa gobyerno yung pirang nahuli mo na samantala yung duty mo galing sa gobyerno. In-order kumbaga yan, sinusundan mo kumbaga yung panerbisyo. Sinasahuran ka ng bayan para sa duty na yon. Ngayon, yung nahuli mo, sinarili mo eh. Dapat ibalik sa gobyerno. Kasi pira kumbaga, mapunta yon doon sa gobyerno. Lumabas, saan ngayon yung pira? Hinati-hati ninyo. Anong lumalabas ngayon? Unang-una, hold up sa tao na may sariling may pira. Pangalawa, kurakot sa gobyerno, nakaw sa gobyerno. Pangatlo, anong kasunod na proseso? Kriminal. Di ba? Kasi pinatay mo eh. Lumabas dito, tad-tad ka, animal ka ng kaso. Dahil magnanakaw ka na, tulisan ka ba, kriminal ka ba, violente ka pa sa gobyerno. Di ba? Napakasama ng uri ng pagkatao mo. Ngayon, hindi pwede na isang tao ang magkaproblema nito. Kaya kailangan ito, kung ito'y hindi ito mabigyan ng parusa, hindi ito mabigyan ng aksyon, ako ang papalag dito sa mga animal na to, hindi tayo titigil. Yung pwesto niya dyan, kung saan kayo naroroon, kung saan kayo ma-assign, susundan ko kayo, mga animal kayo. Sabihin ko doon na huwag kayong magkumpiyansa, yung mga tao na yon, kasi mga kriminal yan. Yon yung kasama sa pagpatay. Hindi tatahimik yung buhay ninyo. Maniniwala kayo sa akin. Kung hindi ako mamamatay, magulo, miserable yung buhay ninyo. Kaya, hindi rin ako papayag na hindi pwede mabigyan ng kaso. Sabihin ko yung asawa niya, sabihin ko yung pamilya. Napailan ninyo ng kaso yan. At least, may pananagutan yan sila kahit saan sila mapisto. Kasi may kumplinan, may reklamo. Sasagot dito yung mga pulis na kasama doon sa operasyon. Itong si Jonathan huli-huli. Hindi pwede mag-duty ka sa ibang lugar. Ako yung kalaban mo. Babalikan mo yung problema mo. Si Michael Mosisa, itong nagsipa. Yung si Jonathan huli-huli, yung bumaril. Si Michael Mosisa, yung nagsipa. Yung itong si Philip Mariano, yung nagduot, yun yung ano. At saka itong si Warren Sumailo, ito sila yung magkakasama. Warren Sumailo, ito yung ano. Kaya, at saka itong si Cirilo Taripi. Ito yung ano. Papailang ko ito doon sa babae ng kaso na complaint. Kung hindi ito asikasuhin, sabihin ko yan na mag-file ka doon sa ano. Sa tamang pagano. Kung hindi ka tatanggapin dyan sa Siargao Island, doon sa Surigao, doon ka mag-file sa Maynila, idirekta mo yan doon para mga tanggal yung animal na yon. Pag matanggal, siguro doon pa ako kumbaga tatahimik dahil nakuha ng babae ang hustisya. Hanggat hindi yan, hanggat kayo sir, nilipat-lipat ninyo yan, at saka itatago ninyo yan kasi kapwa ninyo pulis, kumbaga sa gobyerno, kumbaga itatago ninyo yan. Hindi tayo magkakasundo, kailangan may sumasagot dito. Kaya sabi nga ng ano, kahit gaano ka pa kanotoryos, gaano pa kanotoryos yung taong papatayin mo, yung taong ano may problema, hindi, wala kang karapatang papatayin siya dahil may proseso, di ba? Kahit gaano ka notorious yung tao, hindi mo dapat papatayin. Yun yung dapat, yun yung standard. Pero anong nangyayari ngayon? Pinatay mo. Ibig sabihin, hindi ka sumusunod sa proseso kasi pinatay mo, di ba? Eh kung notorious na yun pinatay mo, hindi ka sumusunod sa proseso. Ngayon, dahil mabait yung gobyerno, mabait yung pamilya, yung parusa sa'yo, proseso. Nakapatay ka na, kriminal ka na, holdupper ka na, magnanakaw ka pa, kawatan ka pa, may proseso, di ba? Ano ang nangyari ngayon? Di ba hindi ka nakulong? Hindi ka pinatay. Dahil kung papatayin ka, hindi na rin tamang proseso. Rebuild din na yung pamilya kung papatayin ka. Hindi rin papayag ang gobyerno, di ba? Gaya ng paggawa mo sana na hindi papayag ang gobyerno na patayin ka dahil may proseso. Hindi rin dapat patayin mo dahil may proseso, di ba? Hinuli mo lang. Pasurenderin ikulong kasi may mga anak nun, may pamilya nun ang nagantay. Bakit mo pinatay? So wala ka na sa proseso. So hindi tayo ngayon magdepende sa proseso. Kasi kapag proseso yung antay natin, wala na. Yung asawa baka wala ng gana. Sabihin na lang na parang nangutang. Wag mo na lang bayaran. Yun ang katotohanan. Kaya ito yung dapat. Wag kang umiwas sa problema. Babalikan mo. Utosan ko yung babae, yung asawa, na pailan mo sila ng kaso para malalaman kung sino kayo ng mga animal kayo. Litsi kayo. Isipin nyo, pinapaaral kayo ng magulang ninyo
para magiging maabot ninyo yung kurso ninyo, yung buhay kumbaga na maganda, na hindi kayo sumusunod sa katarantaduhan. Dahil kaya nga pumasa kayo dyan, nanumpa kayo dyan, na magsilbi ng tama para sa bayan, magsilbi ng sa katauhan dyan sa Pilipinas. Ano ang ginagawa ninyo? Hindi kayo kumbaga nag-abuso kayo para sa tao, nag-abuso kayo sa kanila. Ang lumalabas dito, tapos tingnan nyo, kayo, sabihin nyo mga pamilya, yung mga pulis na mga pamilya rito, sabihin nyo sa akin na hero yung anak ninyo. Maganda ang ginagawa ninyo. Yung anak ninyo unang-una, holdapper, di ba? Holdapper. Kasi yung pira pinaghati-hati nila. Yung pira hindi sinauli doon sa pamilya o kaya sinuko doon sa presinto para maimbestigahan yung pira na yon. Kasi yung pira na yon, questionably ang pira na yon. Pwedeng sabihin sa Siabo, pwedeng sabihin sariling pira nila. Paano ngayon kung sariling pira nila? Sa inyo na, di ba? Ano ang lumalabas doon? Pira na ninyo. Lumalabas doon, magnanakaw kayo. Kaya kayo, yung anak ninyo na pulis, yung mga nadawit dito, itong si Jonathan Huli-Huli, Michael Mosisa, itong si Philip Mariano, si Warren Sumaylo, at saka si Cirilo Taripi. Magnanakaw to di ba? Yun yung lumalabas doon na ginawa ninyo yon, hindi ninyo pagsisihan dahil alam na alam ninyo kung ano ang tama, alam na alam ninyo ang problema, nagpapadaig kayo. Gusto ba ninyo yan? Doon sa duty, sinasahuran na kayo ng taong bayan, sinasahuran na kayo ng gobyerno, tapos hindi pa kayo kontento? Nagnakaw pa kayo? Naghulda pa kayo? Gumagawa pa kayo ng pamaraan kung paano kayo makakapira? Di ba? Hindi na tama yan. Nasaan pala yung nasaan yung protection doon sa tao? Hindi kayo nagtapos sa kurso ninyo to serve and protect para sa mga tao. Kung di, nagtapos kayo sa trabaho ninyo para pang-abuso sa tao dahil may baril na kayo. Di ba? Yun ang katotohanan. Nagiging hindi na kayo transparent. Ito yung ibig kong sabihin. Unang-una sa paghanap natin ng katarungan, kung yun ang ninyo, kung ang hinahanap ninyo yung transparent, yung clear, yung walang daya, yung parehas, bakit nung yung kamera doon sa akto kumbaga ng pinagbarilan, bakit gusto nyong ipapatay yung kamera? Bakit gusto nyong ipadelete yung video na samantala yung video ang pagbabasihan ng taong bayan na hindi sila malilito, na doon sila makakuha ng base kung ano yung... Kaya nga ang natin, bakit ang video ipapatay? Kung ang hinahanap natin transparent, di ba? Para makikita sa mga tao. Yun sana ang pagbabasihan ng mga tao di ba? May video na. May ipapakita na tayo na ebidensya. Pero bakit gusto niyong mabura? Di ba? Paano naman ang laban ng mga tao? Paano naman ang laban ng pamilya? Kung yung mismo sa video nakitang-kita sa kamera, dumidinay kayo. Tapos doon sa pira na hindi na nakikita sa kamera, yun pa kayang hindi ninyo i-deny? Di ba? O kung anong unang pangyayari na kayo lang ang nakakita bago yung kamera? Maliit nga lang na porsyento yung nahagip ng kamera para magiging patunay at basihan ng tao na yun ang kung anong ginagawang katarantaduhan ninyo. Ipabura pa ninyo. So yung ibang kuha doon, yung ibang panahon doon na makikita sana yung solid kumbaga na oras kung paano ninyo inabuso, inagrabyado yung tao. Wala na yun. Dapat yun ang katarungan. Pero sa maliit kumbaga na panahon, pinagkakait ninyo. Kasi alam nyo, nakatarantaduhan yung ginagawa ninyo. Bakit papatay ng kamera? Kung ako ang dyan, kahit yung kamera 1,000 kamera makatutok sa mukha ko tulad ngayon na nagsalita sa iyo, hindi ako matatakot, hindi ako kukurap, hindi ko ipababura yan. Kasi parehas ang laban. Diba? Hayaan mo yung hustisya. Hindi kayo hero para sa bayan. Ano kayo, sir? Tulisan kayo sa mga tao. Corruption kayo sa bayan. Kriminal kayo sa Pilipino. Diba? Yun ang katotohanan. Kaya, sabihin ko sa iyo, sir, no good yung pagkapulis mo.
Gusto pa ninyo ipapakain sa pamilya ninyo? Yung ninanakaw mo? Yung hinati-hati ninyo? Na pira doon sa namatay? Naghati-hati kayo tapos binili ng gatas ng anak nyo? Binili ng bigas ng pamilya mo? Dumating kayo doon, may pasalubong, pero galing sa ninanakaw na pira, binigay ninyo sa anak ninyo. Gusto ba ninyo yun? Ipakain sa anak ninyo? Sos! Sir, hindi ako papayag. Jonathan Huli-Huli, Michael Musisa, Philip Mariano, Warren Sumailo, Cirelo Taripe. Hindi ako papayag. Kung saan ka naroroon, susundan kita. Kung saang lugar ka, sabihin ko doon na huwag kayong magkumpiyansa kasi kriminal yan at saka kawatan ng mga pulis. Kung hindi kayo mag-resign, sira-sira yung buhay ninyo, maging miserable. Kaya huwag mong subukan, doon ka mapunta. Kasi hindi ko man sinasabing papatayin ka. Sino ba ako na papatay sa'yo? May due process, di ba? Hindi ko kayang patayin kasi ako may puso ako. Pero hanapin ko ang hustisya ng pinatay ninyo. Diba? Yun ang... Sige, maraming salamat. Pakishare na lang doon sa mga tao na dapat dadatnan ditong video na to. Kasi para maiwasan natin yung pangaboso, maiwasan natin yung panggagago. Kaya yung naka-in charge dyan sa Siargao Island, sir, dyan sa Siargao, dyan sa General Luna, kung sino man yung nag-utos dyan, na yan, ilipat sila ng pisto para lalamig ang istorya, lalamig ang isyo. Tapos, kung sino man yung politiko na nakadikit dito, ako yung kalaban kung sino yung gusto dito. Sige, humarap ka para makikita natin kung dito natin magkabaklas-baklas yung tainga natin. Kung labas natin yung tapang natin. Sige, pakishare doon sa taga Siargao Island. Kung pwede, pakishare ninyo. Isang pabor lang para sa hustisya ng nabiktima. Para na rin sa mga bata na umaasa ng babalik pa yung kanilang ama. Para na rin sa mga bata na nangungulila. Dahil sa maling desisyon ng mga pulis na hindi nilagay sa due process. Kaya pinutok agad, bang, patay. Diba? Salute sa iyo, sir. Isa kang hudas na pulis na alagad ng Pilipinas.